Mga kababayan, ito ang nakakatuwa. Wala na natin yan si Zaldico, mga kababayan. Dahil nga masyadong umasa sa paglabas ni Zaldico ang mga DDS, mga ka-GP ni Hatix. Eto, mamaya na yan. Ito muna. Si Panelo, mga kababayan, tumaob kay Attorney Palsis. Ang ganda ng talakayan nila dito. Parang, mga kababayan, talagang hindi makasagot itong si Panelo, si Butike, mga kababayan, kay Attorney Palsis. Ang ganda ng palitan nila ng kuro-kuro dito, mga kababayan, at may makukuha ka. At makikita mo rin kung sino yung tanga. Panoorin nyo, mga kababayan. No? Diyos ko. Ito. Maganda. Umpisa natin dito sa matinding bakbakan. Kasama niyo pa rin kami dito sa Politico Talks. Dexter Ganibe sa pangalan po ni Mamichu Villanueva. Pag-uusapan natin ngayon yung sinabi po ni pasabog ni ko. Attorney, maraming opisyal ang magpapasko, may mga senador, may mga kongresista na magpapasko sa kulungan. Contractor, yan. And DPWH official. Yes. Sabi ko sa programa ko kanina, kasama ka doon. Kasama ka doon. Alam mo, ang problema kasi, unang-una, yung talagang hindi naman kasi siya abogado eh. Kaya pinapagalitan ko yung mga abogado, ba't hindi nyo sinasabihin sa presidente, hindi po pwede yun. Hindi nga kayo nagpapile pa ng kaso eh. Tapos pagdating sa Disyembre, tapos na. You must be kidding. Papile ka muna ng demanda. May PI. Katakot-takot na may sense of pleading. May determination. Okay lang yun, mga kababayan. At least yung Bilyonaryo News Channel, kahit na puro chismis, meron tayong mga mapupulot dyan. Kasi ito, alam nyo na, parang sila yung pumalit sa ABS-CBN eh. Pa ng probable cause. Ito pa just isa rin. Tapos magkakaroon na ng court. Thanks, Naomi. Kasi ang pagsasampa ng kaso, mayroong may sinet na ang Korte Suprema na time frame sa bawat pagsagot ng mga demanda, kontra-demanda, and yung mga ganon. It would take 60 days or 90 days? Pag practicing lawyer ka, wala. Tatawa ka lang sa mga sinasabi. Pati yan si Rimulya. Palibasa, hindi ka naman nag-practice. Sasabihin mo, in December may kukulong. So hindi... Yabang no? Yabang. Kung susundin natin talaga yung proseso ng kaso. Ilang taon na lang ba? Ilang buwan na lang ba? Ilang linggo na lang? Tapos bakasyon pa. Kahit mag-marathon hearing? Wala. Alam mo yung mga abogado, siyempre, ipoprotect nila yung interest, katakot-takot ng mga pleadings. Hindi mangyayari yun. Oo. Tingnan mo sinasabi nila, kasi kinikritisize yung gobyerno, si Zaldico, pinaalis nila. Marami silang pinaalis eh. Tapos, Manny Bonoan. Lahat sila. Tapos sabi niya, wala din. cancel yung mga passport. Hindi po pwede. Bakit? Sabi ni Rimulya, hindi po pwede. May court order. Sabi ni Presidente, ganun, excuse me, kung talagang gusto niyo pwede. Kasi kung ako ang DFA Secretary, I'll cancel it. Hindi mo kakasuhan ka, administrative. No. Pag kinasil kayo, di-deport yan. I succeeded. O demanda nyo ako ng administrative. At least. Kaya, ang problema kasi, ayaw nila na mademanda sila. Gusto nila by due process. Kasi kayo, okay, Panelo, ito lang masasabi ko sa'yo. Sa ganitong style yan ng mga bending the law. Di ba? Bending lawyer. Ayan yung mga nagbe-bend ng law eh. Mga kababayan, sige, kansilahin ko to without any due process. Bahala na kayo mag-ano sa akin. Bahala na kayo magkaso ng administrative. Biruin mo Pero galit yan sila sa mga nagbe-bend ng law. Pero sila gusto nilang gawin yon, i-apply nila dito. Very selective eh. Very, anong tawag doon mga kababayan? Itong mga to, double standard. Kaya ito rin nawawasak eh. Nakatulong ka sa problema, di ba? Nananawagan ng due process pero gusto nila mangyari, madaliin. Kasi nga, mga kababayan, ano sa kanila pabor sa kanila na ganun ang gawin. Kaya babaluktutin ng batas. Pero kapag hindi pabor sa kanila, hindi. Kailangan natin ng due process. Anak ng baka. Alis nyo talaga. Kung ano-anong ginagawa nyo, pananakip butas lahat ang ginagawa nyo. Yung pala, kaya naman pala pinaalis at ayaw pabalikin. Yun nga, nagpasabog na siya kasi maraming ituturo. Kaya diyan ka lang.
So, pero nagamit niya yung technology. Tama, guro para- ako USA. Ako naman doon muna tayo sa mga kriminal magpapasko. Yes. Ako syempre, as part ng taong bayan, I wish, Yes. I hope, Lahat it would be tayo. true. Lahat Unlike tayo, Attorney gusto Sal, natin. I am more optimistic. Kasi narinig ko yung timeline ni Ombudsman. Ang sabi niya, expedited preliminary investigation tayo. Meaning, he will tama. only be limited, yung accused or respondent, to filing one pleading, which is counter affidavit. And if you don't file it, deemed waive for resolution na. And narinig ko na yan, sinasek Kasi may Vince Dizon. ICI investigation na at nandun na. At DOJ, At way DOJ. before naging ombudsman, Yes. si Ombudsman Boying. So, sa utak niya, and hindi naman niya nilalabas lahat, pero ang alam ko, may pending na mga naka-PI. Hindi PI preliminary investigation. yes. Na yung iba yata na show cause na or na subpoena to file a counter affidavit. Kanya lang yung iba na mapapa-PI talaga pag walang mangyari. 7 days lang yun eh. Pag pinafile ka ng counter affidavit, you have to file it in 7 days. General, yun Yes. yung general rule. Pag nag-file ka, sabi ni Ombudsman, for resolution. So ako, optimistic ako na merong mga pwedeng makulong by Christmas or before Christmas because kung non-bailable yung kaso, pagka-issue ng kaso at ng warrant of arrest, nakakulong sila. And then, matatalo niya si President Duterte. No offense ulit sa ating mga ka-DDS kasi sabi ni Pangulo Duterte noon, nung bago siya manalo, kaya siya nanalo, nag-viral eh. Sabi ni Pangulong Duterte, very Gen Z yung niya, atake niya noon. Ito na, ang huling Pasko nyo, mga kriminal. Tapos naka-glasses siya, yung parang boom, boom, boom. Tandang-tanda pa, Attorney Palsis mga kababayan. Pero yung meron talagang Tweety Birds ito sa Congress. Okay? At magkakaibigan yan yung mga yung Tweety Bird niya, tapos yung puting uwak ko. Kaya lang mas malapit siya dun sa Tweety Bird niya. Na TikTok. nangyari naman. Totoo talaga. At talagang Nakulong si naman. Dilima. Yan ang kaibahan. Mukhang hindi naman sa... Mga may nangyari daw. Ano nangyari? Tinanggal lang sa pwesto. Ganun ang style eh. Kunwari tanggalin sa pwesto, ipapalit, corrupt din naman. Diba? Oh. Pero yung tinanggal, huwag ka magsasalita. Huwag ka magtuturo. Ano nga nagpasko, attorney? Sinong corrupt? Sa mga Napakulong. libingan na. Sa libingan. Hindi nakulong si Enrile. Napalaya under Duterte. Hindi nakulong si Bong Revilla. Napalaya. Hindi nakulong Duterte yun sa hukuman. Estrada. Yun ang sinasabi ko. Ang palusot, hindi kay Duterte yun sa hukuman yun. Mga kababayan, okay. Para bigyan natin ng rason o para fair naman kay Panelo, hindi daw kay Duterte yon, sa hukuman daw yon, mga kababayan. Would you believe na walang dating ang presidente sa mga judiciary, mga ka-Gpnatics? Kasi ako naniniwala na meron. Well, may tinatawag tayong separation of powers. Tama yon. Legislative, executive, and judiciary. Diba? Judiciary, legislative, at executive. Ngayon, mga kababayan, paano ko mapapatunayan na mayroong influence ang presidente sa mga judiciary? Tingnan natin yung kaso ng extrajudicial killings during Duterte time, mga kababayan. Tingnan natin yung kaso ng mga nag-file against Pastor Apollo Kibuloy doon sa Davao. Mga kababayan, ano nangyari? Lahat yun, yung mga kaso na yun, inarchive. Inarchive, walang nangyari, inupuan. Ibig sabihin, mga kababayan, tinulugan. Walang ginawa. Diyan ka muna, wala kaming pakialam sa'yo. Diba? Mga ka-Gpnatics, kahit sabihin nila na wala silang impluwensya, by their action, makikita mo na nai-impluwensyahan eh. Yung mga kalaban nilang mga Duterte, na mga alay ni Duterte, ay hindi nila pinapalusot kapag yung mga kakampi nila ang naasunto. Diba? Nung nagpalit ng administrasyon na halungkat, lahat ng mga yon, ang ginawa, mga kababayan, anong ginawa nung panahon na yon? Diba? Kumbaga binuhay. Isipin mo lang yon. Wala daw impluwensya. Okay, ito pang isa, mga ka-Gpnatics. Kinasuhan, etong si Bongo.
pinunta sa DOJ. Yung isang DOJ doon na binabanggit ni Boying Rimulya, imbis na sa kanya, siya ang head, siya ang secretary, dumaan muna sa kanya, mga kababayan, anong ginawa nung USEC na yon? Kinuha yung papel, dinala sa ombudsman. Mga kababayan, nung sa ombudsman, dahil si Martires, hindi na nila makita yung ipinal ni Trillanes. Tatapos sasabihin na walang influence ang alay at itong si Duterte sa judiciary, mga kababayan. Hindi magbabago ang aking pananaw na kahit papano meron yan. 'Di ba? Meron yan. May mga influence talaga yung mga yan. May mga kumpare-kumpare, kakila-kilala, mga ganun. Hindi mawawala yan. Siyempre nga naman, mga kababayan, doon tayo sa pabor sa atin. 'Di ba? Ganun naman palagi eh. Yes. Na may problema ka sa proceedings kasi nga, korte. Iba ang takbo ng korte. Kaya sinasabi ka, mag-revolutionary government ka kung gusto mong makulong yan. Okay, You know why? Attorney Sal. Pag nag-declare sa revolutionary government, Pwede niyang gawin. Suspendido But lang. outside of the Ngayon, barrel. pwede mo ngayon na ikulong muna, saka mo bigyan ng due Sino process. napakulong na corrupt ni Duterte? Ang dami. De Lima, Ang napalaya, acquitted. Alam mo ba na maraming cabinet members na False cases. sinipa siya? Hindi, nasipa. Hindi lang, hindi nakakulong. Tinanggal. Sino napakulong? Nakorap? Marami. Sino? Dilima, napalaya. Hindi naman issue ng korupsyon. Issue yon ng drugs na gawa-gawa. Sino ang napakulong? Maraming napalaya, maraming napatanggal. Magkaiba yun. Parehas na ba ang napatanggal sa napakulong? Ang hina naman neto ni Panelo, mga ka-GPnatics. Pag tinanggal, inalis mo lang sa pwesto. Parang binaby mo lang, oy, alika dito ka muna. Dahil nakikita ka na nila, masyado ng, kumbaga mga kababayan, sa mga ang tawag dyan, pagdating po sa mga sindikato, kapag marami ka nang nalalaman, di ba? Sa mga sindikato, ginaganon. Marami ka nang alam, kailangan ka nang alisin. Kailangan ka nang 6 feet below the ground. Pero dito, kay Duterte, mga kababayan, hindi ganun eh. Dito ka muna, rockabye baby. Dito ka lang, kasi marami ka nang masyadong alam eh. Tabi ka muna, palitan ka muna para hindi tayo masingawan. Hindi tayo mabutasan, ganun. Hindi napakulong. Pero tinanggal, hindi ka gaya Greco ngayon. Bellica walang kinasuhan. Correct. Eric Yap nilalaglag na ni Manny Pacquiao. Kung Eric Yap sinabi na ni Manny Pacquiao noon na rock netting involved. Tama, di ba? Yung rock netting ngayon na involved, mga kababayan. Etong kasama pa nga daw, sa rock netting na yan, kasama rin si Pulong eh. Eric Yap, walang nangyari, mga kababayan. Ang PACC, tandaan po natin ang mandato ng PACC is very limited. Hindi nila pwedeng kasuhan, pakialaman ang mga elective officials. Ang pwede lang pakialaman ng PACC, kaya nga sobrang mga kababayan, wala silang power kasi ang kaya lang nila ay yung mga appointed officials. Okay? Appointed, hindi elective. Yung mga appointed, mga kababayan, yung mga secretary, mga ganun lang. Ganyan ka-weak. Tapos sasabihin may napakulong, tapos napakulong ba o napatanggal? President Duterte said, Eric Yap, you're involved. Kasi di Pero pinapakailaman hindi mo. nakasuhan. District engineer Itong pinag-uusapan natin ngayon, nasabi na yan ni President Duterte. Alam mo, ang napakulong. kagandahan kay Duterte, Sino napakulong? yung may marinig lang na corrupt ka. Whiff of corruption. Tatanggalin ka kagad. Wala na, anong ebidensya? Wala na yan. Matagal pa yan eh. Bago ka makulong. Tanggal ka na. Ayaw ko na sa'yo dahil dapat wala akong marinig. Pero yung Mga kababayan, ibig sabihin, hanggang doon lang yon, tinanggal mo lang, di ba? Tinanggal mo lang, paano magiging accountability yon? Wala na. Hanggang ganun lang pala. na nagutan attorney, nawala na. Pero the fact that sinipa ka, napahiya ka sa palagay ko. Pero sana, Pero ngayon naghahanap sila, kailangan daw mapakulong. Pero ako naghahanap talaga, 'di ba? Kailangan malagpasan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung kay Duterte tinatanggal lang, kay Pangulong Bongbong Marcos gusto ko may mapakulong siya.
Trabaho na ng iba yon. Yung mga gusto mo mag-file, kung meron ka ebidensya, file mo. Pero Attorney Sal, ang pangako ni President, huling Pasko nyo na to. Mga kriminal, wala siyang napakulong. Oo. Except Laila de Lima. Trillanes, sinubukan niya. Napakapi na lang eh. Sunog! Panelo! Kung ako sa'yo, kumapit ka na lang sa pader. Pahiya eh. Diba? Napalunok na lang ng kape. Mali din. Sabi ng Supreme Court, mali ang pag-cancel ng amnesty. Ah, Walang Hindi napakulong natin na alam corrupt. yung mga ibang diniman. Parang ano, Ma'am Karen Agustin, di ba? Parang yung, gwapo ba yung boyfriend mo? Hindi, mabait yun. Gwapo ba yung boyfriend mo? Hindi, masipag yun. Oh, di ba? Oh. Napahigop eh. Na ng DOJ, yung mga corrupt sa mga departamento. May maraming mga kaso Walang high na- profile. Attorney Asad. doesn't Oh. regardless whether high profile yan o hindi, basta may pinakulong ka na involved sa corruption, ganun din kung yun. may mapakulong si Parang BBM. pag magnakaw ka ng 1 bilyon, nagnakaw ka ng piso, magnanakaw ka pa rin. 1 billion or 1 trillion. Nakaw pa din yun. Paano pag may napakulong si BBM? Di natalo niya si Duterte. Kailan? Nasaan? Wala nga Paano nga pag may mapakulong? wala By pa December. nga. Kasi wala kang magbigay sa Pupunta akin, ako sir. sa'yo. Wala Naka-high siyang profile. magpapakulong before December. Sige natin yan. Wala. Yeah. Pero, meron nang nakakulong ngayon sa Senado. Pero, baka tayo ma-overrun by events. May makukulong kung may mangyari. Pag may regime the change, next few days. Oh, biglang bumawi. Panelo ha, aabangan ko yan. Nako, talagang babanatan kita ng gusto. Hindi lang dyan mga kababayan, nagkaanuhan itong si Attorney Palsis at itong si Panelo syempre. Balikan natin ng konti mga kababayan, yung banatan nila dito sa sa part na to. With all due respect, syempre sa mga DDS, no? Of course, si Zaldico, we all know what he's... DPWH Yusek Bernardo, itong pagpapalabas ng video ni Saldico. Well, I've always said on this show and other shows, no, meron namang DDS script, may Marcos script. We are witnessing the divorce of the unit team. And lahat tayo, the taong bayan, no, we are just like children caught between the divorce of a mother and a father, nag-aaway. Oo. Pero sinong tama sa kanila? Ang una kong pansin dyan, parehong mali. With all due respect, syempre sa mga DDS, no? Of course, si Zaldico, we all know what he's capable of. He's so rich. How did he acquire all of that? So questionable siya. So kung sinasabi niyang ibang tao corrupt, 'di ba? Questionable din kung totoo yung mga tinuturo niya. Medyo naniniwala ako hindi sinasabing hindi ako naniniwala sa kanya. Yung mga sinabi niya ba, Sa may mga- katotohanan ba yun sa mga tingin mo? tinuturo niya. No, I mean, initially. Oo, na-hunch na parang, okay, siya mismo questionable, ilalaglag niya yung mga kapwa niya. Pero syempre, naaalala ko ang magnanakaw. Galit. Galit Sa sa kapwa kapwa. magnanakaw. Correct. Pero beside that, no, I have to emphasize, syempre to balance the discussion, si Zaldico matagal na yung contractor. At hindi naman siya na mayagpag sa panahon lang ni BBM. Tama. I have to say na mayagpag din siya sa panahon ni President Duterte. President Duterte attended the inauguration of a power plant ni Zaldico sa Bicol Region. Tama. Yes, they were so happy to get happier times. And yung flood control, it did not start during Ang kulit ni PBBM. Atty. May flood Palsis, control na noong 2017-2018. Anong proof ko? Senator Joel Villanueva, galit kay Zaldico, sinabi formally, laptop. Tapos si House Minority Leader or Majority Leader Rolando Andaya, magugugil ng mga tao Yes, to. oo. May pinasabog siya, flood control. Yes. Flood control na, word flood control anomaly. 2017-2018, panahon early as 2017. ni President Duterte. Yes, i-research na lang ng mga tao yan. So this did not start. Panahon ni PBBM. Si Panelo mga kababayan, blanco. Nakita niyo, sabi niyo. Blankong-blanco si Panelo. Paano mga kababayan nung panahon na yon, himod puwet ang mga hinayupak na to, 'di ba? Lagi silang nakaabang doon sa mga sasabihin ni Duterte pag nagkamali, presscon, mga kababayan, para syempre linisin ang pangalan. Kagaya nung for me to stay awake, gumagamit ako ng marijuana. Ganon. So, Diyos ka.
Maalala ko Ano dun sa na? isa sa mga talks ni Pangulong Duterte noon, may mga binanggit siya na sangkot sa flood control ng mga pangalan. Unang-una, teka muna. Alam mo, may problema doon sa Choryang yon. Kasi ang pinag-uusapan talaga, yung trilyon na pagnanakaw dito sa 25. Yeah. Yun talaga eh. Kasi sabi Binago ko nga, bigla kung totoo yung sinasabi niyo yung panahon ng administrasyon sige. Duterte, anti-Duterte ang lahat na media. Na sana na-expose na yan. Wala akong narinig noon na DPWH, na mga flood control projects. Pero may binanggit siya sa mga one of the talks niya na may sangkot sa flood control dati na Si Congressman Eric Yap. Oh, yeah. Nilaglag ni May President nilaglag Duterte that noon. before. Rock netting sa Baguio. Sa Baguio issue. During Flood the control ang rock netting. Hanggang ganun lang siya, 'di ba? Hanggang ganun lang. Pero wala nang ano doon, wala nang progreso, wala nang prosper. during the Ano, third dinimanda ba yun? Hindi. Yun nga, wala nga lang na demanda during that time. Walang ebidensya. Walang nademanda. Baka hindi lang masyadong pumutok pa that time dahil Pero may sagot maliit pa ako siya. Yes. Bakit hindi masyadong mag-ingay ang mga anti-Duterte noon? Kasi focus kami sa war on drugs. Siya na ang sumagot para kay Panelo. Kasi focus kami sa war on drugs. Ganun naman talaga narrative ng mga narrative ng mga DDS. Kaysa, naririnig ko pa kaibigan ko dati si JDB nung nagbablog kasi nasa call center pa ako noon. Hindi pa ako talaga fully sa politics. Nasa pa ako, call center at video ng karunungan at kaalaman, mga kababayan. At naririnig ko yan talaga na laging sinasabi bakit hindi atupagin at to hold them accountable, mga kababayan, itong mga taong to. Hindi, busy kami sa war on drugs kaysa pagtuunan namin ng oras yan, ng resources ng administrasyon, ay unahin na namin yung war on drugs. Sabihin pa nung iba, mga kababayan, kaya dun sa war on drugs, yung ginagawa namin, kaysa ikulong, pinapatay na namin. Hindi, ako lang nagdagdag nun. Pero gano'n naman talaga ginagawa nila, di ba? Bakit sabi ni Digonyo, mga kababayan, di ba? Kaysa pakainin ko pa yan sa kulungan, itumba mo na yan. Delikado ng Kasi panahon na nga, yun. the reason there is hindi nga pumutok yan sa media Ang mainstream media noon talagang anti-Duterte. Anti-Duterte. Pero sinashutdown ni President. Hindi, Pinasara hindi ang totoo ABS. yan. Naku. Tinakot ang Rappler. I disagree with that. Kinulong si Trillanes, Hindi sinubukan. totoo, hindi rin Kulong si totoo yun. Trillanes. Yung sa ABS, hindi totoo yun. Kasi talagang sa Kongreso, nakita mo yung mga ebidensya doon Hindi, alam mo, si Duterte, hindi nakikialam yun. Hindi daw nakikialam. Wow. Talaga lang Yung pagpalit kay Alvarez, hindi niya alam Pag landing niya, sa kanya lang nalaman, wala na palang Katangahan na walang kinalaman doon, mga kababayan. Remember what Duterte says sa kanyang sa kanyang anak na si Sara Duterte. Bratinela yan. Sabi niya ganun. Sira ulo yan si Sara. Ibig sabihin, mga kababayan, imposible naman na ang presidente ay walang power. Mga kababayan, at yung anak niya na mayor lang that time, or vice mayor pa nga lang ata, kung di ako nagkakamali, napatanggal niya si Alvarez bilang House Speaker. Mga kababayan, paano niya mapapatanggal yon without approval of her father? Katarantaduhan yun, Panelo. Diba? Dahil nga takot si Duterte kay Sara, malamang sa sige, gawin mo ang gusto mong gawin. Ganon yun. Kaya nga, umalis din itong si Alvarez Di ba? Papayag ka ba ng isang anak, mga kababayan, hindi mo naman siya pinaka-boss. Patatanggal ka bilang Speaker of the House? Mga kababayan, katarantaduhan. Wala, hindi nakikialam yun. Oh, Iba pero- ang style nun balik tayo dun sa issue ni Zaldico, dun sa mga pinahayag niya ngayon. Ito yung issue ngayon na si Pangulong Bongbong Marcos, ang binabanggit niya na nag-utos, though hindi niya directly na nakausap, may pinakausap sa kanya na isang opisyal na kasama sa meeting at tinuturo niya si Ang labo nun BBM. bago si Attorney Sal, sabi ko lang, ang labo nun na appropriations chair ka, may pasabog ka online. Oo. Initially naniwala ako but when I look at it from a critical and skeptical perspective, nung Critical and skeptical
perspective. Wala ka nun, Panelo. Wala nun ng mga DDS, ha? Review ko, halos lahat ng sinabi niya, if not lahat, hearsay. In terms of BBM, hindi siya, yung pagbanggit niya kay BBM, narinig, sinabi lang sa kanya. Sinabi sa kanya ni Martin Romualdez, sinabi sa kanya ni DBM Sec, sinabi sa kanya nung Ni isa Yusek pang tao, Bersamin, ni Yusek Bersamin, or Secretary, ES Hindi, Bersamin. ibang Yusek ito. Ibang Yusek pala. Adrian Bersamin. Laging Adrian sinabi Pamangkin nito, ang sinabi alam niya, ko yan, hindi yung si Adrian ako nakausap Bersamin. ko si Pangulo, appropriations chair ka, tapos pinasingit sa'yo ni BBM, hindi ka kinausap diretso? Tingin mo doon. Unang-una, kung ako naman si Marcos Jr., bakit naman kita kakausapin? Paano ang deniability ko? Kailangan marunong ka rin. Kailangan yung mga bata ko ang kakausap sa'yo. So, Otherwise, posible, totoo. stupid ako. Hindi naman stupid si Marcos Jr. So most likely, totoo. Sa totoo. Matalino yun. Matalino yun. Alam nyo, yung sinasabi nilang Hoy, napaamin ha, matalino si Pangulong Bongbong Marcos. Oo, agree ako dyan sa'yo. Matalino talaga yon. Bakit? Mga kababayan, agree din ako sa sasabihin niya. walang political will. Aha. I've been disagreeing with that na mahina. Hindi. Alam kung bakit. Totoo. Can you imagine number one, biro mo, pinakulong niya si Kibuloy. Pinapunta niya yung 3,000 mahigit na mga Political pulis. will. Sa political will yun. Isa pa. President Biro mo, Duterte. pinakulong niya si Duterte. Duterte. Never kong na-imagine ang magagawa niya. Political will yun. Never daw niya na-imagine na ipakulong si Duterte. Ayan kasi kayo, kasasabi nyo na weak si Marcos, na weak si PBBM. Ayan, mga kababayan, hindi nyo inaasahan. Diba, minaliit nyo yung tao in-underestimate nyo. Yung kanyang bulldog, si Torre, pagkatapos na sumunod sa kanya, hiniya niya. Pwede naman yung... Political will din yun. Political din yun. Ay, Yan wow. ang sinasabi ko. Kaya, huwag niyong i-underestimate itong maman, itong magaling to. In fairness, Sir Dexter, I agree. Diyan ako mag-agree kay Attorney Sal. Pero ang term ko ay hindi political will. Ano? Tuso. Ay, ganun Si kasama. Tama. Tuso. Kasama Tuso. na yun. Tuso, political will. Matapang ka. Pero sa tingin nyo, may patutunguhan ba to? Kasi kanina, naglabas na rin ng statement si Blue Ribbon Committee Chair Senator Lacson na walang probative probative value yung statement niya dahil hindi naman ito under oath or Sagutin kita doon sa may patutunguhan ba? Meron. Yes. Meron daw. Patungo doon sa regime change Maasa. at sa pagkakulong sa kanilang lahat. Oh, regime change. Regime change. Ako Gusto naman, niya talagang hindi matanggal. pareho kaming lawyers, but I know and acknowledge that there's a court of public opinion. Correct. Different from the court of law. Tama. So baka doon naglalaro si Zaldico. Meron talaga tayo nun. Kasi yung mga DDS, mga kababayan, guilty na si PBBM sa kanila. Hero na sa kanila si Zaldico. Without even, mga kababayan, without even getting any facts, di ba? Without getting any any evidence to substantiate the allegation against the president. Wala nun. Mga kababayan, basta public court, no need brain. Mga kababayan, hindi na kailangan ng brain para mag-decide yung mga DDS. Ganun-ganun na lang yon. Pero sa rule of court, mga kababayan, hindi tatayo yun. Kahit balahibo siguro ng mga taong ito, hindi tatayo, lalong-lalo na si Presidente Bongbong Marcos. Tatawanan niya lang to. Tandaan ninyo, mga lawyer din naman ang nasa paligid. Lawyer din ang asawa. Tatawanan lang yan. Pero, kung gusto niyang mapakulong si PBBM, umuwi siya. Magkaso siya, panumpaan niya, siya ang maging lead complainant or lead witness, kasuhan niya. Pero sa tingin niyo, Attorney Sal, itong kanyang expose na ito ay sapat ba para silaban ang damdamin ng bawat Pilipino na galit na dito sa mga anomalya sa flood control? Ano Dahil bang nakita natin- sisilaban mo? Galit na nga eh. Puot na nga eh. Hindi, pero nakita natin na ang dami ng mga rally na nangyari, pero parang hanggang doon na lang. Ano, Siya pa rin ang nakaupo. Abangan ko nga yung November 18 eh. Diba? Yun ang inaabangan ko talaga eh. Kasi ngayon, unang araw, palpak eh. Yung mga DDS na inaasahan ko, wala eh. Mga kababayan, anong ginagawa? Nanonood ng concert na walang tao. May 16, 17, 18. Malaking ano yan. Baka ma-overan tayo lahat ng event. Malaking ano yan. Nakita na namin, Sal Panelo. Huwag kang mag-alala, nakita na namin. Yung 16 ngayon yon, nakita na namin. Wala eh. Wala eh. Kasi tanda mo, 3 araw yan. Yes. Tapos ang nagpasimuno niyan, Iglesia ni Cristo. Panelo, laging yung haka-haka mo, laging sablay.
Pares kayo ni Rocky, kaya kayo lagi nag-aaway eh. Sasamahan ng KOJC Ba? tulo eh. Sasamahan ng Jesus So Lord. may yung KOJC sasama kasama na rin. yung Jesus O, kita Lord. nyo, alam na alam nila, no? Mga kababayan, kay OJC, JIL, INC, kasama pa raw DDS. Rayan. Villanueva, di ba nag-1 milyon kagad Yes. sila sa Luneta? Nandun pa yung grupo, may nagsabi sa akin, sasama rin yung grupo ni Brother, sino? Bilarde. Tapos yung mga business groups. Tapos yung mga DDS pa. Lahat ng mga grupo. DDS pa, wala namang bilang, 30. Tapos plus 50, plus 20 na vloggers. Yung tawa ni Attorney Palsis. Grabe mga kababayan. Parang, Panelo. Oh, yeah. Anak ng baka. ng DDS. Kasi sa November 30, yellow yun. Tapos walang uwian pa. Alam mo, tinitingnan ko, sabi ko, walang yan. Alam mo, Panelo, ganito talaga yan eh. Walang mangyayari dyan. Puro ganyang alam, pre. Wala yan, no? Pag walang nagawa si Presidente dito, Hindi, mali. Pag walang nagawa to mga DDS na to at yung mga rally na to, si Presidente pa rin ang nakaupo sa Malacanang. Yun ang tatotohanan nun, Panelo. Yun ang tamang script. Hindi yung script mo, pag walang nagawa si Presidente, wala, mapapalitan talaga siya. Hindi. Pag walang nagawa, etong mga rally na to, walang silbi, si Presidente pa rin ang nakaupo. Tanga. Oh. tuloy-tuloy na yan. Kasi, tingnan mo yung People Power 1 and People Power 2. Bakit sila nag-succeed? Kasi yung military nag-withdraw ng support. At kung makikita mo, kaya lang nag-withdraw ng support pag nandiyan ang tao. Critical mass. Pag nakita na nila eh. That's the only time na mag-withdraw ng support. Kaya tinitingnan ko, yung, di ba, magpapadala ng 15 police. Libong police. 16,000. 15,000 sabi ni 16,400. Sige. Talagang sakto. Sabi ko, Nabasa ko yun eh. alam mo nga ako, yung grupong yan, huwag kayong magre-react dyan kasi magbabantay para sa inyo. Pag nakita kayo ubod ng dami, yun na. Sasama. Babaliktad yung para sa inyo. Mga kababayan, nakita nyo yung, sabi ko nga eh, hindi ko talaga mahanap yung kanina, nakita ko yung mga container van doon sa Malacanang. 3 patong eh. Talagang pinaghandaan kayo. Wala. Ang suporta ng uniform personnel na kay Pangulo. Kaya walang mangyayari dyan, Panelo. Haka-haka lang yan. Matulog ka na lang butike kung pwede habang buhay. Diba? Sa inyo. Alam mo, yun ang nakikita ko niyan. Kaya alam mo, hindi ba I wrote an article and I've been telling BBM, sabi ko, if you're not complicit, under the Constitution, you can... Yes, tama. Wala na si Bunoan dito. Mga kababayan, unang-una, Winnie Artos, wala naman siyang wala naman siyang whole departure order. Ilbo lang. Okay? Ilbo lang ang meron siya, hindi whole departure order. Exercise extraordinary powers. Ang constitutional basis mo ako, Oy, Dexter Valdestoy, shout out. to serve and to protect. When your government has failed, and obviously, nag-failure ka na nga, kaya nagagalit ng tao, mag-declare kang revolutionary government. Pero, may condition ako. Tingnan mo yung mag-declare daw ng revolutionary government si Pangulo. Alam nyo, mga kababayan, itong pinapanawagan ni Panelo na revolutionary government na itawag ni Pangulo. Ano to? Mga kababayan, ang tawag dito, suicide. Suicide to. Si Pangulo ang mapapahamak dito. Tingnan mo yung kondisyones ni Panelo. One, pag nag-declare ka, hindi lang basta mag-declare ka para i-save sarili mo. Number 1, you abolish Congress kasi galit na lahat ng tao dyan. Number 2, pakulong mo lahat. Kung ang anak mo kasama, gaya mo si Duterte, pakulong mo rin. Kasi hindi ba sabi ni Duterte, drug addict ang anak ko, drug... Sabihin nyo, prueba, papatayin ko sa harapan nyo. Oy, prueba, papatayin ko sa... Diyos ko, mga kababayan, wala, kahit nga yung mga drug lord, hindi pinapatay, anak pa kaya. Diba? Si Kitty na lang, mga kababayan, wake and bake. I hate drugs. I hate drugs. Ayop na yan. Siya mismo, di dapat tsugiin niya sarili niya. Kasi umaamin siya, I use marijuana for me to stay awake.
I'm a night person. Ah. Ganun dapat. Number 3, Ah. ibalik mo si Duterte. Oy! Ibalik daw si illegal nga yung Duterte. ginawa mo at nagsasabi na illegal. Ah. Pangapat, gumawa ka na ng reforma kung hindi ka complicit. Kasi kung magdi-declare ka lang, akala mo ka-save ka, ay mag-aalsa ang tao sa'yo. Oo, kanya lang, itong naging pahayag nga ni Zaldico na patungo mismo doon sa Pangulo, doon sa sinasabing insertion na 100 million for flood control projects Billion. for 2025 Hindi national million, budget. billion, 100 billion. Billion, yes. Paano? I don't think it's enough eh. In fairness, ako naman, kontra ako a bit, no? At tingin ako kay Atty. Sal. May Diba? ganun-ganun I pa don't eh. think it's enough because it's not yet the smoking gun. Una, there's so many questions. 100 billion is too small for a president. Assuming, Yes. kurakot ang presidente. Oo. Okay? Parang it doesn't make sense. Second, bakit ka magpapa-insert kay Zaldico through hearsay when you can insert on your own? And I know this Sa for a NEP, fact. kasi sila Yes, and I know this for a fact, sir. May Tweety Bird ako na source, Yes. na congressman, who says na the president can order insertions on his own, NEP pa lang. Oo, bago pa lang i-submit. Assuming corrupt siya, hindi ko sinasabing corrupt. But if you want to be corrupt, you can have your own projects, NEP pa lang. So bakit mo kailangan kausapin sa BICAM? Ang sabi ni Zaldico, nung nagsisimula ng BICAM, nung November 2024, saka ako kinakausap nitong mga tao na to make insertions. Why would you need to make insertions to Zaldico? As the president, ha? Okay. So Exactly. that's the second. And third, yun nga, kulang yung kwento. Ano That's nonsense talaga, mga kababayan. Nonsense talaga yon. Bakit kailangan mo pang kausapin si Zaldico? You can even do it by yourself, mga kababayan. 'Di ba? Kayang-kaya mo nang gawin yun eh. Katarantaduhan yung sinasabi na yun. Kaya dito, sobrang supalpal si Panelo. Nakita nyo naman kanina yung highlight. Inuna ko yun, mga kababayan. Hindi siya talaga makasagot, 'di ba? Now, we are going to talk about dahil po sa issue ng flood control, ng insertion, mga kababayan, ng budget mess, naalala nyo, tinanggal noon, mga kababayan,